Kung ang ibang bansa ay may tomato ketchup, ang ating bansa ay meron din namang sariling atin, ang banana ketchup. Ngunit paano nga ba nabuo o nagawa ang banana ketchup dito sa ating bansa? Halina't sabay-sabay natin tuklasin sa bidyong ito kung paano nga ba nagsimula ang lahat. 1940, panahon ng ikalawang pandaigdigang digmaan o World War II. Halos lahat ng imported na produkto ay nawala sa merkado. Isa sa pinakaapektado ang produktong kamatis. Dahil sa digmaan, naputol ang supply chain at naging bihira ang tomato ketchup. Para sa maraming Pilipino, malaking kawalan ito dahil sanay na sila sa sawsawang may tamis at asim. Dahil sa kakulangan ng imported na produkto, dito pumasok ang talino ng isang Pilipino na si Maria Orosa, isang Filipino food scientist at nutritionist. Kilalanin muna natin si Maria Orosa. Si Maria Orosa ay pinanganak noong November 29, 1893 sa lugar ng Taal, Batangas. Nagtapos siya sa kanyang kolehiyo sa University of the Philippines at nagpakadalubhasa naman siya sa kanyang propesyon sa University of Washington. Napansin ni Maria Orosa na kahit kapos ang bansa sa kamatis, sagana naman ito sa saging, isang prutas na madaling itanim, madaling anihin, at abot kaya ng masa. Gumawa siya ng alternatibong ketchup gamit ang saging, pinakuluan, dinurog, at hinaluan ito ng suka, asukal at asin at iba pang pampalasa. Nilagyan din niya ito ng pulang kulay upang magmukhang tomato ketchup. Ang resulta ay isang sawsawang swak sa panlasa ng Pilipino. Taong 1942, dito pumasok ang pangalang Magdalo V. Francisco Sr., ang kauna-unahang nag-produce ng banana ketchup sa ilalim ng brand na Mafran dito sa Manila. Ang pangalang Magdalo V. Francisco Sr. ay nagpatuloy sa kanyang negosyo at ito ay lumaki mula Mafran hanggang sa ito ay naging Universal Food Corporation noong 1969 na mas kilalang UFC. Taong 69 ay inilabas ang kanyang sariling produkto, ang UFC Tamis Anghang Banana Ketchup. Bukod sa banana ketchup, gumawa rin si Maria Orosa ng iba't ibang preserbatibong pagkain upang tumagal ito kahit walang kuryente o refrigerator. Hindi lang ito tungkol sa lasa. Ang banana ketchup ay naging paraan upang matulungan ang mga Pilipino na magpatuloy sa kabila ng gutom at kakulangan noong panahon ng digmaan. Ginamit ito ng mga pamilya, karinderya, at maging ang mga gerilya sa kanayunan. Taong 1945, sa isang pambobomba sa Maynila, ilang buwan bago matapos ang digmaan, ay nasawi ang Pilipinang inventor ng banana ketchup na si Maria Orosa. Nasawi man si Maria Orosa nung panahon ng digmaan, ay isang recipe naman ang kanyang iniwan. Ang banana ketchup ay naging simbolo ng mga Pilipino. Isang patunay na kahit sa pinakamadilim na panahon, kaya nating lumikha ng solusyon
gamit ang kung ano ang meron tayo. Hanggang ngayon ay makikita pa rin ang banana ketchup sa halos lahat ng tahanan at kainan sa bansa. Sinasawsaw sa pritong manok, hotdog, isda at maging mga simpleng kanin. Isa itong paalala na ang pagkaing Pinoy ay hindi lang masarap, kundi may kwento at kasaysayan. Sa susunod na magsasawsaw ka ng banana ketchup, tandaan mo ito. Ito ang bunga ng talino, tapang at diskarte ng Pilipino noong panahon ng digmaan, na hanggang ngayon ay tinatangkilik ng mga Pilipino.